ito na yung tanong niya pangalawa. Sabi niya rito, pero malinaw na hindi mo sinusunod ang Sabat kasi hindi ka obedient. Paano mo masasabi na nasa iyo ang Holy Spirit? Ito ang ginawa niyang batayan, Brother Toto. Kung meron daw tayong Holy Spirit, dapat i-lead tayo nito para sumunod sa Ten Commandments, particularly magsasabat tayo. Ang sabi kasi dito sa John 16:3, when the Spirit of truth comes, He will guide you into all the truth. For He will not speak of His own authority, but whatever He hears, He will speak. And He will declare to you the things that are to come. Ngayon, sabi niya, kung sinasabi mong nasa iyo ang katotohanan, bakit Sunday ang ginagawa mong Sabat? Wala yan sa Bible. Ang sinasabi mo pa, na-insert daw nila. Parang pinagbibintangan na dinadagdag lang nila yung sinabi sa Ezekiel sa Revelation na hindi naman magkaruktong o magkaugnay. So, ito muna sagutin natin, Brother Toto. Opo. Kasi paniwala niya, kung talaga may Holy Spirit ka, kailangan i-guide ka niya na sumunod sa Sabat at Ten Commandments. Ano masasabi mo? Again, babalik ako dun sa pagpaliwanag ko kanina sa una niyang tinanong, pretext na naman. Kasi kung titingnan natin dito, yung 13, marami na sinabi si Apostol Juan before that Yung promise ni Jesus Christ, actually si Jesus Christ yung nagsasalita Pagka umatras ka, and dun sa earlier verses, makikita natin sa verse 8, sabi niya, and when He comes, will convict the world concerning sin and righteousness and judgment. So, ang context niyan, yung buong sanlibutan, tatlong bagay ang maririnig natin at mararanasan natin sa conviction ng Holy Spirit. Unang-una sa lahat, conviction to the world concerning sin. So, lahat tayo. Conviction regarding righteousness and judgment. Pag binasa mo pababa, hinimay ngayon ni Apostol Juan. Ano yung ibig sabihin nun? Kasi nga, yun yung narinig niya kay Jesus Christ. Sabi ni Jesus Christ, concerning sin, pagkasalanan, kasi because they do not believe in me. So the whole world has the sin, which is called the sin of unbelief. Kaya nga, when Jesus Christ presented Him, nagsimula yan, konti lang yung mga naniniwala sa Kanya. In fact, it took some time for the apostles to believe and call Him Lord. Kasi pag tinawag mong Lord, yung curious, ikaw sumasubmit na siya, Diyos. Di ba, Lord Walang no other Lord except God. So, yung mga apostles, nagkaroon din sila ng, kumbaga, pag-aaral at nakita nila sa kanilang mga mata yung manifestation ng pagiging Messiah ni Jesus Christ sa mga sinasabi niya at ginagawa niya. So dito, pagbili ni Jesus Christ, ang Holy Spirit will convict the world of sin, kasali tayo doon. Ngayon, nagkakaroon ngayon ng differentiation. And concerning righteousness, because I go to the Father and you no longer see me. So nag-define na siya sino yung righteous, yung considered righteous. Lahat ng mga kinakausap niya na naniniwala na sa kanya. So those who are righteous are those who believe in Him, di ba? So this is prophetic. Kasi nga hindi pa siya namamatay sa cross So inihahanda niya ang pagkaintindi na ang righteous ay those who believe in Jesus Christ. So there pa lang, may prophetic word na siya, pag dumating ang Holy Spirit, kayong mga nananampalataya sa akin, ang i-convict of righteousness. Ibig sabihin nun, the Holy Spirit will remind you of your righteousness in Christ. Amen. Ngayon, yung pangatlo is the ruler of this world has already been judged. So ang conviction kay Satan na wala na, defeated foe, judge na yan, kaya wala ng great controversy kasi talo na si Satan. Ngayon, paano nating i-deal yung mga condemnation ni Satan sa atin? Now, if Satan, ito nga yung narinig ko sa aking isang mentor, if Satan condemns you of your past and reminds you how bad you are, by the blood of Jesus Christ, you go back to Satan and remind him of his future. Kasi he is going to hell for the rest of eternity. Sabi nga, the ruler of this world has already been judged.
So pagdating mo sa 13, pag sabi mo, I have many more things to say to you, but you cannot hear them now. Hindi pa panahon. But when he say, the Spirit of truth comes, he will guide you into all the truth. For he will not speak on his own initiative, but whatever he hears, he will speak. And he will disclose to you what is to come. So prophetic yung tatlong bagay na sinabi niya. Yung conviction of the world of sin, that includes us. And when you are born again, you will be convicted of the righteousness of Christ on your standing, which is right standing with God. Sinabi niya yan doon sa 2 Corinthians 5:21. He made him who knew no sin to become sin on our behalf, so that we might become the righteousness of God in him. So that's the repeated conviction na righteous ka na. Bumangon ka dyan sa iyong pagiging defeatist attitude. And of course, kay Satan, we tell Satan, Satan, you're a defeated foe. Because the Holy Spirit gave us not the spirit of fear, but of power to actually go against Satan. Love, to actually proclaim the gospel out of love and a sound mind. Di ba? Yung ating pag-iintindi sa salita ng Diyos ay matuwid at hindi yung a verse here and a verse there na hindi naman contextual. Di ba? So mag-ingat ang mga kaibigan nating mga Sabadista. Oo, tama. Napakaganda ng iyong paalaala na yan. Nakakalungkot kasi pag-pray na lang natin siguro yung mga ganyang klaseng mga Sabadista na they thought they know the truth but they misguided and nililigaw yung kanilang paraan ng pag-quote ng Bible. Una, tama yung sinabi mo, Brother Toto. Yung sinasabi dito na Jesus na when the Spirit of truth comes, He will guide you all the truth. Hindi kasama Sabat yan. Remember, sabi sa John chapter 1 verse 17, for the law came through Moses, but grace and truth comes through Jesus Christ. Amen. Wala kay Moses yung truth. Ibig sabihin yung revelation ng full truth. Wala kay Moses. For the law, yung kautosan niyo, yung sinasabi mong Sabat, ay binigay kay Moses. But, yung grace, biyaya, hindi binabayaran yan. And truth came through Jesus Christ. Ibig sabihin nito, kung i-relate natin to, Brother Toto, sa John 16:30 na binanggit niya, hindi pinag-uusapan dito si Moses. It is referring now to the truth about Jesus Christ. Kaya nga doon sa binasa natin si John 1:17, mayroong dinistinguish, pinaghiwalay na yung law kay Moses. Sa kanya niyan. Pero, andito tayo ngayon kay Jesus sapagkat ang biyaya at truth nasa kanya. So, nung pinakilala pala nung sinabi pala ni Jesus na Spirit of truth comes, yung Holy Spirit igagay tayo sa lahat ng katotohanan. Hindi katotohanan tungkol kay Moses yan. Ang nire-refer ito sa full revelation about Jesus Christ Himself. It is a full revelation of truth about the redemptive truth ng new covenant ni Jesus Christ. Hindi babalik ka pa sa old covenant. Otherwise, maraming mga salita at mamamalikang mga talata sa Bible, kapatid, no? Remember, ilang beses natin sinasabi na ang Sabbath belonging to the shadow. And nag-progress na po at natupad na po ang Sabbath kay Christ nung dumating siya, kaya wala na yung shadow. Kaya Jesus Christ is a substance, at nandito na tayo sa substance. Ito po yung full truth. Ito yung buong katotohanan, hindi yung shadow. Kasi sabi nga ng Hebrews chapter 10 verse 1, ang shadow, wala doon yung buong katotohanan, Brother Toto at mga kasama, no? Sabi dito ng Hebrews chapter 10 verse 1, for since the law was but a shadow, ng alin? Good things to come. So hindi pa yung shadow ang good things. Darating pa lang. Instead of a true form of this reality. No? Ibig sabihin, pag sinabi pa lang shadow, hindi siya yung true form. Hindi siya yung true form ng reality. The reality is Christ. Kaya pag sinabi ng John 16:30 na kinot ng ating kasama, when the Spirit of truth comes, He will guide you into all the truth. No, hindi nga sinabi, He will guide you back to the Mosaic law. Ayun Kasi pag sinama mo pa yung Sabbath yan, walang progress. Hindi nag-progress ang truth.
Hanggang shadow siya na-stuck sa shadow. For he will not speak of his own authority. For what he hears is speak, he will declare to you all the things that are to come. Yun din ang sabi ng Hebrew eh. Hindi, ang shadow, hindi yan nagtuturo ng mga bagay na darating. Di ba? Ang law, a shadow of the good things to come. Eh yung truth na kung saan ang Holy Spirit ay igagay tayo, ay He will guide you on that to the truth to come. Di ba? Kung ano yung mangyayari, all declare to you all the things that are to come. And that belongs to the substance, Jesus Christ. Hindi tayo ibabalik sa shadow, mga kapatid. Yan ang liwanag. Yan po ang tamang paraan ng exegesis o ng tamang pagpapaliwanag ng salita ng Diyos. Kaya mayroong policy dito, Brother Toto. Ang policy sa ganyang katwiran ni Brother Domingo ay category error. Pinipilit niyang isiksik dito yung Old Covenant na shadow lang naman, na hindi siya ang reality. Na yung sinasabing all truth, it is referring to the substance which is Jesus Christ. Ngayon, napansin natin, Brother Toto, dun sa tanong kasi niya, parang pinalalabas niya, ang Spirit daw ang nag-guide sa buong katotohanan, at dahil tayo ay Sunday keeper tayo, hindi Sabbath keeper. Ang Sunday wala sa Bible, kaya wala tayong truth. Merong false dichotomy doon, kapatid Domingo. Mayroong logical fallacy dyan. Ang tawag natin dyan ay non sequitur o false dichotomy. Parang lumalabas, Brother Toto, porque wala tayong nabasa na ang Sunday ay inutos ng word per word. Wala tayo sa katotohanan. Walang nabasang Sunday, therefore, ang default, Saturday o Sabbath talaga. Na parang wala tayong choice kundi sumunod tayo sa Saturday kasi wala nang nabasa Sunday. That is false dichotomy. Ibig sabihin yan, pinipilit ka na dalawa lang ang option. Either you are Sabbath keeper or Sunday keeper. Pero hindi niya man lang kinonsider na mayroong isang pang option, third option, na ang Sabbath na-fulfill na kay Christ. Because ang Sabbath is only a ceremonial law. It is only a shadow. At ito hindi na kailangan ng mga Christian kasi andyan na si Christ. So, hindi na kailangan may mabasa kami Sunday. Kasi sa amin, ang fulfillment ng Sabbath is not Sunday, but Christ, the person. The Sabbath shadow fulfilled in the person of Christ, hindi sa another day ng Sunday.